Good morning mga ka-stroke. Ayan, nandito tayo ngayon sa covered court ng Mendez, Cavite. At sinasamahan ko ang aking mag-ina. Kuha sila ng ayuda. Yes, para sa kababaihan. Ayan. Dito po ito sa covered court. Ayan, oh. Ganyan po karami ang kukuha ng ayuda. Ayan, mga kababaihan. So mamaya papakita ko sa inyo ang mga exercise para sa paa ulit. Ayan, para makahakbang. Kasi ako naililiko ko ng aking paa at mukhang gumagana siya. So ayan na. So mamaya at kung bago pa lang po sa akin channel, please subscribe at huwag nyo kalimutan pindutin ang notification bell para updated tayo sa mga video na lumalaban sa stroke. Alright. Ayan mga ka-stroke, nandito pa rin ako sa covered court. Ayan. At ang ginawa ko kanina, ako naglakad-lakad. Yan, nakita niyo yung alleyway na yan. Tapos paikot doon. Lumalakad ako ng lumalakad, exercise din. Ayun nga, pinawisan na ako eh. At saka pagka nandito ko sa karamihan ng tao, ay dinadala ko pa rin itong king. Itong aking dinadala. Di ba sabi ko noon, dinadala ko itong king ito, paborito ko ito, pag kukuha ng ayuda. Ayan. So, sayang pa rin kasi makukuha ng ayuda, pambili pa rin ng queso de bola, di ba? Sa Pasko. So, mamaya pag-uwi, papakita ko sa inyo mga exercise, alright? Mga ka-stroke, nandito po tayo sa bahay. Ayan. At hindi pa rin po naibibigay ang ayuda dahil sa sobrang dami. So, pakita muna natin ang mga exercise para makalakad na mailiko at may bend itong ating legs na tinamaan ng stroke. So, kadalasan ang normal na lakad talaga natin na stroke ay ganyan, di ba? Hindi may diretso. Ayan, hindi siya nailiko eh. Lagi siya nakadiretso ganyan. Ayan. So, para mailiko, dito tayo mag-umpisa. Dito tayo mag-umpisa. Ayan. Para mailiko ay itutulak na ang i-bend natin ang tuhod. Pilitin nyo may bend. Maganda sana kung may tungkod para may alalay o magpalalay kayo sa sino mang miyembro ng pamilya o kaya sa asawa. Ganyan po, oh. Ito po ang tinamaan ng stroke ito. Ayan. Ganyan po, oh. I-bend. Ayan. Tapos pagka-bend, ayan. Ganyan po. Ayan, lagi siyang binibend. Ayan. Bend. Bend ka sa rin. Ayan. Bend. Ayan. Ngayon po, meron pa po tayong isang technique doon. Pwede nyo pong hawakan dito. Ayan. Dito. Pero pwede rin po kayo magpalalay. Dito po sa alak-alakan. Ayan, ganito po. Oh. Ayan, para masanay na inihahakbang siya pareho ng naibebend. Dito po sa may alak-alakan, yung po ginawa kong technique eh. Yun. Ganon. Napaka-effective po noon. Ayan. Hawak po dito. Ayan. Kasi po dapat matibay din ang ating sasapnan. Ayan. Kasi nasa kanya lahat ang alalay niya. Dito po. Oo. Ayun, ganun po. Para may bend. Yung po technique doon. At saka
bago po natin gawin yon, ay yung pinakita ko po sa inyong exercise, katulad nung lahat po ng bigat ng katawan ay dito po ibibigay sa tinamaan na stroke. Ito po dito. Ayan. Basta lagi siyang matagal, pwede siyang, kung kaya nyo 20 seconds. Kung hindi pa, pwede 10 or 5. Basta siya matagal, yung hanggang sa siya mangangawit, ganon. Pero dapat, gagawin nyo yan ng may alalay. Tapos ang isa pa po, na magpapatibay sa tinamaan ng stroke na paa, ay yung papaganyan po. Nandito rin po lahat ng bigat niya. Ayan. Tapos kung gusto niyo pong dagdagan ng bigat, pwede po kayong gumanyan. Ayan. Pwede po kayong bumilang ng 5 or 10. Ayan, 10 times. 1, 2, 3, 4, 5. Iyon po ang technique doon. At yun po, mabibigyan nyo ng lakas. Talaga napakabisa po niyan. Tapos, ang isa ko pa nga sinabi sa inyo ay yung marcha. Yun po, ang napakagandang exercise din para tumibay ang balanse. Yun po mahalaga yung tumibay ang balanse, makatayo ka, makalakad ka. Kahit zombie mode, at least, nakakalakad ka. Parang ganito po yung marcha, oh. Yan. Kahit hindi umaalis sa lugar, at least nakakapag-marcha. Pero kung maganda rin yung lalakad ka forward na nagmamarcha. So, subukan natin, ha? 1, 2. Kahit hindi siya masyadong mataas, basta naiangat siya. At yan mag-umpisa ang pag-bend ng tuhod. Ayan, ganun po. Marcha, gawin nyo yan everyday. At ang isa pang napaka-bisa ring exercise ay ang tayo, upo. Ayan. Yung pong isang talagang magpapalakas sa tuhod at saka dito sa hita, sa likod ng hita, yan po kasi ang affected talaga. Dito nyo po mararamdaman ang bigat eh. Ayan. So, tayo po. Ayan. Pwede po nakaganyan para makatayo. May persa. Pwede po natin bilangan hanggang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Tapos inhale, exhale. Ayan po ang mga pangunahing exercise po para sa paa. Ang mahalaga kasi ay yung mapatibay mo ang iyong balanse. Yung pagka tumayo ka, yung parang hindi ka matutumba, yung matibay na ang pagkakatayo mo. At doon na mag-umpisa ang iyong paghakbang. Pagod ako doon Naglalakad kasi ako kanina doon sa covered court. Malayo-layo rin yung nilakad ko. Ayan. Inhale, exhale. Kasi po, yung kagaya na sinabi ko kanina, yung po talaga ang magpapatatag sa balanse. Kailangan matibayan yung balanse sa pagtayo. Yung kaya nyo tumayo na mag-isa. Ayan. So, yung pong exercise doon, at saka para po may bend, ang paa ay napakahalaga po ng marcha at saka tayo po. Yan po ang mga pangunahing exercise na talagang mabisa. So, yung po mga exercise na yon ay gawin nyo rin lagi. Lagi nyo gawin. Pero, syempre, meron din tayong araw ng pahinga. Hindi tayo laging, wag natin pepersahin. Wag nating mamadaliin. Kasi dadating din naman ang tamang panahon na iyong hinihintay. Yan. Tsaka wag ka maiinip. Yan ang lagi ko sinasabi sa inyo. Tsaka tiyaga talaga. Tsaka, kasi may pag-asa meron talaga. Kasi ako nga,
Magtatatlong taon na ako na stroke. Pero kung na naka-recover, ay magdadalawang taon. At matigas na rin ang aking parte ng tinamaan ng stroke. Pero at least lumaban. Hindi ako nainip. At ayan, medyo ako naka-recover. Napapakinabangan ko na ang aking mga tinamaan ng stroke. Nakakapaglakad na ako. At nagagamit ko na rin ang kamay ko. Dahil yan sa bakit pagtsatsaga at paghihintay. So, huwag kayong mag-iisip na hintay ko nang hintay. Wala naman nangyayari. Hindi nga. Kaya nga kasi nga, pag yung exercise ng exercise, ayan may mararating na maganda. Kaya nga na-exercise mo kasi pag na-stuck, talagang matagal. Kaya bigyan natin ng lagi exercises para siya ay parang gumanit lang yan gumanit. Naikukumand naman naikukumand ng utak. Kaya nga lang yung pag-circulate kasi ng dugo nga ay bumagal na. At saka isa pa, katagal mo rin nga nakatenga, nakaupo lang at saka nakahiga, ang dugo ay hindi nakakapag-circulate na maganda. Pero yan ay may mararating. At saka, ayan, katulad nito, nakakapag-share ko sa inyo, gawin nyo ng gawin. Sabi nga ng Diyos, may gagamitin nga siyang tao para tulungan ka. At yun hindi mo inaasahan na darating sa iyo sa tamang panahon. Ayan. So, hintay-hintay lang, kapatid, ha? Huwag mainip at may mararating talaga. Para naman tayo nagkaganito, dahil nga sa ating pagkakamali, ng ating lifestyle. Ayan. So, yan dahil din sa taas. Hindi ka naman bibigyan ng pagkakamali, Kaya tayo binigyan ng ganon, ay para matuto. At nang hindi na natin ulitin pa ang pagkakamaling iyon. Kaya tayo, yung kagaya ng mga pagkakamali na inabuso natin ng ating katawan, ayan, wag natin sasabihin na history. Dahil ang tatay mo, ang nanay mo ay na-stroke. Ayun pala may ingatan May ingatan mo po yan. Sa inyong bagong henerasyon ay may ingatan. Nasa sa iyo talaga. Nakadepende talaga sa iyo kung bakit ka ma-stroke din. Sabihin natin nandun din ang history na mamana. Pero naiingatan Naiingatan. Hindi lahat ng miyembro ng pamilya ay ganyan. So nasa sa iyo rin kasi talaga. At saka yung mga pangyayari sa iyo, huwag mo nang babalikan pa mga masasalimutan nangyari nga sa iyo kagaya na stroke para ikaw ay matanggap mo ang nangyari sa iyo, huwag mo na siyang isipin. Huwag mo na siyang balikan. Kung babalikan mo siya ng babalikan, paano ka makaka-move on? Kailangan, you have to move on. Isipin natin ang ating bagong lifestyle. Kailangan tumakbo ang iyong ikot na mundo sa iyong bagong haharapin na pang-stroke na gawain. Yan. Hindi kasi natin magagawa yung mga kagaya na ginagawa natin dati. Pero at least, yung karamihan sa atin, di ba, nakabalik sa pagmamaneho, yung iba nakabalik sa hanap buhay, pero yung hanap buhay naman na yun ay yung mga kagaya ng mga nasa opisina, mga magagaan trabaho, pero nakakaawa rin naman yung mga kagaya na nasa construction, di ba, yung mga technician, yung mga nagpipihit-pihit ng mekaniko, di ba, mga nagpipihit ng tornilyo, nahihirapan na sila kasi one hand na lang. Pero yun naman ay unti-unti makakabalik din, pero hindi na katulad nung dati na kasing galing mo, ganon. Kasi nagbago na nga, na-stroke na, kaya bago ang lifestyle. At saka isa pa, ang pagkain ay nabago rin. Yan, kasama yun sa pagbabago ng ating lifestyle. Ayan, ganun ang ating iisipin. At saka mahalaga rin nga ay yung meron kang napapagkaabalahan. Ayan, para makalimutan mo paminsan-minsan na ikaw ay na-stroke. At saka, yun lang talagang technique talaga exercise, tapos masaya ka. Yung bang panatag ang loob mo, basta panatag na loob mo na ikaw ay na-stroke, tanggap mo na, ay bago na exercise mo, kasama ang exercise, ay nandyan talaga mabilis na pag-recover. Yan ang technique din yan. Tapos nga, syempre, magkakaroon ka na rin ng disiplina sa pagkain. Kasi, tanda natin, tayo na-stroke na.
madali na tayong ma-stroke muli. At yan ay, ang kalaban natin dyan ay mga pinapasok natin, yung mga nilalamon natin. Ayan, especially ngayon, ha? Advice ko, Noche Buena and Media Noche. Yan ako, napakatataba ng pagkain. Napakatataba, napakatatamis. Mga inumin di kulay. Ayan, siyempre, sasabihin mo, paminsan-minsan lang naman kasi Noche Buena, Media Noche. Talagang ang mga pagkain yan talagang karamihan ay bawal na bawal sa atin. Sabagay, saan nga ba naman nakakita nung Noche Buena ang kakainin mo Ang kakainin mo yung mustasa, kalabasa, gulay, di ba? Siyempre, diyan ka ng gulay ka. Mas pipiliin mo pa rin yung mga nakain. Pero ingatan natin. Mag-ingat tayo. Pwede po tayong tumingin. Hindi ko naman sinasabing pinagbabawal ang mga malapatan sa dila. Pwede tayong tumikim, paunti-unti lamang. Pero yung dadamihan mo, dahil mapapasarap ka, ayan, kagaya ng mga cake-cake na ganyan, ako. Wag, tsaka uso rin yung mga crispy pata. Lechon. Diyan ka mayayari. Ayan kasi mga ganyang klase ng pagkain, kagaya ng crispy pata, taba ng baboy. Okay lang kumain ng karne. Yung mga kagaya ng karne ng baka, laman. Pero konti pa rin lang. Tapos yung taba, ayan talagang kalaban-kalaban natin. So, ingat tayo, ha? So, sa darating na Medianoche at saka na Noche Buena at Medianoche ay ingat tayo sa ating kinakain. So, basta enjoyin pa rin natin ang ating buhay. Pagdating ng Pasko, ay tayo sama tayo sa community. Ayan, ng Pasko. So, tayo makipasko at hilingin ninyo sa Diyos na sana ay may mangyari sa inyo maganda, makalakad na kayo, kahit yung hindi siya 100%, basta mahalaga, nagagamit nyo siya. Ayan. So, makontento na tayo doon kasi tayong mga na-stroke ay talagang hindi na natin may babalik ng 100% perfectly ang ating galaw. Kagaya ng tayo hindi pa na-stroke. Hindi. Tsaka mahina na. Humina na, naman ng stroke. So, ang mahalaga doon ay nagagamit po siya sa mga kapakipakinabang na bagay at ayan, nakakapag-drive ka at makabalik ka sa light work. Ayan, makapagtrabaho. Ayan. So, wag mong iisipin na ganyan ka lang habang buhay, ikaw ay magiging parang inutil. Hindi, darating din ang panahon para sa ating mga na-stroke. So, Merry Christmas po sa inyong lahat and Happy New Year. Ingat po sa pagkain, ha? Yan po ang kalaban natin ngayon. Ang ating kinakain. So, ingat po tayong lahat, ha? At ang wish ko sa New Year at saka sa bagong taon darating, tayo po lahat na na-stroke gagaling. Wow! Lalakas. At titigas. Yeah! So, maraming salamat at saludo po ako sa lahat na lumalaban sa stroke. Ayan, ang mga matatapang ang loob. Saludo po ako sa inyo at matyaga naghihintay. Ayan, so may darating din ang panahon na para sa atin. Ayan, tandaan nyo yan. May laban pa tayo mga kapatid. Kapag tayo ay buhay pa. So, alright. Salamat! Titigan! Ayun.